May isang babae na nangalang Lena. Siya ay nag-aaral ngayon sa kolehiyo. Sa kanyang pag-aaral ay may nakilala siyang lalaki na nangangalang Ben sa kolehiyo. Sila ay naging magkaibigan kahit saan sila nakita na nagpapasya na natin sila mag-isa. Kahit dahil sila magkasama, nahuhugan lang ng mga sa mga akala rin naman na si Ben na ang nangyari sa mga kapatid. Kaya nag-try na akala ni Lena na masaya si Ben sa kanyang sasabihin. Nagalit si Ben at sinabi, "Di ko pa kaya ang obligasyon. Paano ko kayo bubuhayin? Wala akong trabaho. Umaasa lang ako sa mga magulang ko." Araw ng Lunes, sumasok si Lena sa kanilang pinapasukan sa kolehiyo upang makita si Ben. Hinahanap niya si Ben, ngunit di niya ito nakikita. Nagtatanong siya sa mga kakilala ni Ben, klase at pinuntahan niya rin ang bahay ni Ben. Tinanong niya ang magulang ni Ben ay di rin nila alam kung saan si Ben kaya bigla lang itong umalis ng binasa. Wala pa rin si Ben sa kanyang nakita. Nahinto sa pag-aaral si Lena dahil siya ay nagdadalang tao. Hanggang nanganak na siya ay wala pa rin Ben na nagpapakilas. Umiyak si Lena kasabay ng pagsisisi sabay sabi, "Di na ako aasa pa sa taong ngayon. Tataguyod ko ang aking anak sa sarili kong sikap." Bumalik sa pag-aaral si Lena sa kolehiyo at lumipat ng ibang paaralan para umpisahan ang kanyang pagharap sa bagong bukas ng pag-asa. Ibinili ni Lena ang kanyang anak sa kanyang tiyahin para mabigyan pansin ang kanyang pagbabalik-aral sa kolehiyo. Sa kanyang pag-aaral ng kolehiyo, may kaibigan siyang nagbigay ng kanyang cell number na kaibigan din niya. Ngunit di yun alam ni Lena na ibinigay ang kanyang number sa kaibigan. Isang gabi, nagulat na lamang si Lena na may number na nag-text sa kanya sabay sabi, "Ikaw ba si Lena? Hinili ko kasi number mo sa kaibigan mo na kaibigan ko rin. Ako nga pala si Pedro. Nagtatrabaho ako sa kilalang kumpanya dito sa Jansa. Gusto sana kita maging kaibigan. Maaari ba tayo magkita at magkwentuhan sa isa't isa?" Pagkalipas ng ilang mga buwan, nagtapat ng pag-ibig si Pedro kay Lina. Tanggap niya ang lahat ng nakaraan sa buhay ni Lena. Sila'y nagpakasal sa simbahan. At naisip ni Lena na may lalaki pa rin tatanggap sa buhay niya sa kabilang may anak na siya. At sila ay masaya habang buhay, masayang masaya silang dalawa.